Dahil ayaw isama ng Golden State Warriors sa Draymond Green sa kanilang package na i-offer para sa Milwaukee Bucks para kay Giannis, well heto po mga idol ang package na siyang nakasenter naman kay Jimmy Butler. Para makuha si Giannis, kailangan pong pakawalan ng Golden State sina Jimmy Butler, Kuminga, Moses Moody, Brandon Podziemski at maraming mga multiple first round pick. Bali 4 po na player ang mawawala sa rotation ng Golden State Warriors kapalit ng isa. Pero considering na marami ang mawawala sa Golden State Warriors, sasamahan po ito ng isa pang player ng Milwaukee Bucks. Mabigat po ito para sa Golden State Warriors pero ito po ang realidad na value ni Giannis. Marami ang kapalit niya base lamang po sa matching salary at sa taas ng kanyang value. Hindi naman po papayag ang Milwaukee Bucks na kakaunti lamang yung kanilang makukuha para kay Giannis o walang masyadong draft capital asset. Handa silang pakawalan si Giannis pero syempre sa tamang presyo lamang. Para sa inyo mga idol, payag ba kayo, pabor ba kayo na sumugal ang Golden State Warriors sa gantong karaming ipapadala para kay Giannis? Isa rin po sa mga naapektuhan sa toxic na environment ng Dallas Mavericks itong si Klay Thompson nung nandun pa si Nico Harrison. Sa ngayon kasi ay marami ang nakapansin mga idol na gumaganda na itong laruan ni Klay simula nang mawala si Nico Harrison sa Dallas. Sa ngayon nga mga idol ay nag-average na si Klay Thompson ng 15 points per game at merong shooting percentage na 40% sa 3-point line. Tumaas din po ang kanyang plus-minus, ibig sabihin nun ay maganda ang inilalaro ng kanyang kasama kapag siya'y nasa loob ng court. Marami naman kasi ang umamin na mas pipiliin pa nilang maglaro sa kanilang road trip kumpara mismo sa kanilang bahay sa kadahilan ng napaka-toxic na ng kapaligiran doon. Sa ngayon mga idol, eto na gumaganda na ang kanilang environment, good vibes na. Kaya eto si Klay Thompson ay paunti-unti nang nakakabalik. Talagang mas matimbang ang kapatid sa kapatid. Eto mga idol, sa isang podcast inamin mismo ng magkapatid na Morris Brothers na kanilang binibigyan ng pointers ang isa't isa kung mayroon silang tapatang dalawa. Ayon sa impormasyon mga idol, binibigyan dito ng mga tip, mga advice ng isang kapatid yung kanyang kakambal kung ano ang gagawin para kahit paano ito raw yung magkaroon ng magandang performance laban sa kanya. At nang tatanungin naman ng coach ng kambal kung ano ba ang kanyang may bibigay na scouting report sa kanyang kapatid ay wala po itong sasabihin. Imagine mga idol, panalo o talo ang pinag-uusapan dito pero ayaw nilang tulungan ang kanilang sariling team bagos kanilang tinutulungan ang kanilang mga sarili, ang isa't isa para magkaroon ito ng magandang performance laban sa isa't isa. Grabe, mas matibang talaga yung dugo, di ba? Kumpara sa kontrata sa NBA.